Si Janet Garin ang majority floor leader. Ewan ko kung sino ang minority floor leader. So kung majority floor leader ka, sidekick ka ng speaker. Pinagkatiwalaan ka. Yes. Kung ikaw yung taga-latigo sa mga congressman sa majority, whip ka, ikaw yung whip. Ikaw yung taga-latigo sa kanila para they will toe the line. So in other words, si Congresswoman Janet Garin is closely associated with Tambaloslos. So kaya siguro siya ang inatasan na sagutin mo yan si Glenn Chong because they cannot afford na merong Glenn Chong dyan na sampal-sampalin na si Lisa Marcos back-to-back pa. But after actually ako nag-file, nakiusap si Janet Garin sa akin na i-withdraw ang kaso. Dito kami nag-meeting sa Sofitel. Nakiusap siya na i-withdraw ang kaso. Pero sabi ko sa kanya, kung paninindigan ko na yan kasi na-i-file na yan. Hindi mo nilagay yung konteksto kung bakit ko nasabi yon. Kasi sabi ko, sinalaysay ko muna yung buong pangyayari. And then, finally, sinabi ko, kung nandito ka lang sa harap po, sasampalin kita. Attorney Glenn, kanina sa intro ko na, di ba, nag-speech ka nga doon sa prayer rally. At, oo, di ba, napag-usapan natin kahapon. So, itong si Congresswoman Garin, na may kaso, at I believe 4 months ago, nag-bail siya. Pero for sure, ikaw ang makakapag-explain ito. Sinasabi niya na yung ginawa mo, yung sinabi mo doon sa rally, actually ito, ang sinabi niya, kung meron, bad example ka daw. Kung bad example ka, ano na lang ako? Ano na lang ako? But anyway, alam ko naman na sumisip-sip-sip siya sa kaya Lisa Smugs dahil may kaso nga siya. So ang sabi niya, kung meron daw kritisismo sa gobyerno, pwedeng i-lay down. Pero kung ang mga usapan parang sampalan, it brings down the dignity of women. So ginamit na naman niya. So sabi niya, whether it's the first lady or not, babae yun eh. So medyo hindi lang talaga magandang tignan sa publiko. Doon muna sa unang paragraph. Ano ang masasabi mo na bad example? Kasama na ako doon. Isama ko din sarili ko kasi mas malupit ako magsalita eh. Bakit bad example si Glenn Chong at si Maharlika? Sige nga. Unang-una, Ate Claire, mga kababayan, let's put this in the proper context. Okay. Si Congresswoman Janet Garin, kasabay ko siyang naging congressman in 2007 until 2010. Magkasabay kami. Actually, magkaibigan kami because he was representing Leyte at that time. 5th District yata yun eh. Kasi ano yan siya eh. He's from the Piloso Pitilla clan. And then nakapangasawa siya in Iloilo, kaya lumipat na naman siya doon ng distrito. But before dito yan siya sa Leyte. Sa 5th District or 5th or 4th District, hindi lang ako sure. And then, mabuti naman ang pagtulong ko sa kanya. Ang samahan namin, mabuti naman. But eventually, back in when she became Secretary of Health, I was volunteer lawyer ng Violence Against Crime and Corruption, the ACC. Kaibigan ko si Dante Jimenez, yung yumaong si Dante Jimenez. And then one day, nag-meeting kami dito sa Manila Yacht Club yata yun. And then pinakiusapan niya ako kung pwedeng I will stand as complainant doon sa Lingbak siya na isasampa ng yes, yung mga batang na biktima ng bakuna. So kinausap niya ako kung pwedeng ako yung yung complainant doon. So in short, kasi I also believe in the worthiness of the cause. So nag-file kami ng complaint sa Office of the Ombudsman. And then eventually the Ombudsman decided to file a case against Janet Garin. So yes. Nag-prosper yung kaso at nakasuhan yata siya sa Sandigan Bayan. Yeah. But after actually ako nag-file, nakiusap si Janet Garin sa akin na i-withdraw ang kaso. Dito kami nag-meeting sa Sofitel. Nakiusap siya na i-withdraw ang kaso. Pero sabi ko sa kanya, kung paninindigan ko na yan kasi na-i-file na yan, ayokong i-withdraw yan because nakatayo yung pangalan. Kaya naman pala. Pero sabi ko sa kanya, I will not go so far as ididiin kita. So, na-file na natin yung sa Ombudsman, let it be. Pero hindi ako mag-exert ng extra mile para idiin kita. So, kung ano yung complaint, kung ano yung complaint, yun lang yun. I will not go beyond that na ididiin talaga kita. And I kept true to my word. Hindi ko talaga siya diniin. After filing, wala na akong ginawa. But then, kung the Ombudsman found probable cause, nakasuhan siya, wala na akong kinalaman doon. So, nung kampanya, kung natandaan po ninyo, pumunta ako ng Guimaras. Nakiusap ako doon kay Governor Raman Mapa para kay Bongbong Marcos. Ang sabi ko nga na kung pwede, pakawalan lang yung mga tao niya kasi leni sila eh.
So kung pwede Okay. pakawalan lang, makampanya namin. So sabi ko, tapos na yung trabaho ko kasi sinabi ko nga si Governor Manaba, hindi niya minute si Leni Robredo which she went there. Pero ako, pinapunta ko doon sa bahay niya. Kasama ko yung dalawa kong nag-sponsor sa akin na pumunta doon para kausapin si Gov. And then, actually, kinulit ko si Gov. Nagmakaawa ako sa kanya para kay Bongbong Marcos. Para kay Kuting, oo.